Sabat ulit mga kapatid. Sa mga ito mga kapatid, napakaganda nating paksa o lesson mga kapatid. So, sino po ba ang nakikinig ko sa lesson tuwing Friday sa KWR? Yan, so kung kayo po ay nanonood sa KWR 89.1, ay meron po tayong review doon na lesson. So kagabi ng lesson po tayo sa KWR, kikita po niyo doon. KWR Lanira, kikita po niyo po doon. So tuwing Friday po yan. So ang paksa po natin mga kapatid ay ang pundasyon ng kapamalaan ng Diyos. So sa lahat ng kapamalaan mga kapatid, sa isang bansa, hindi pwede na wala po silang batas. So mayroong batas po yan sa bawat bansa sa buong sanlibutan ay mayroong batas mga kapatid. So ganun po sa langit, ang Diyos ay mayroong batas. Bakit nagkasala si Satanas doon sa langit? Sapagkat mayroong batas. Kaya tinawag ni Satanas ang pundasyon ng kautosan ng Diyos sa langit, kaya si Satanas, mga kapatid, ay nailagay o naitapon sa lupang ito sapagkat nakipagdigma po siya doon sa langit. So ngayon mga kapatid, pag-aralan po natin ang aking bahagi, ang tanda ng halimaw. So ano po ba yung tanda ng halimaw sa pagkakaalam po ninyo mga kapatid? So makita po natin, Brother Gerald, yung tanda ng halimaw na may nakalagay diyan na 666. So yun po ba, mga kapatid at mga kaibigan, yun po ba ang tanda ng halimaw? At yung 666 na ito, mga kapatid, ay siya bang inalagay sa bawat loob ng mga tao? Mga kapatid, so hindi po mga kapatid ilalagay yung 666 sa bawat tao. Mga kapatid, sapagkat isa lamang na tao ang nagmamay-ari po dyan. So, kita po natin ang Apokalipsis muna Brother Pelitor. Sa Apokalipsis 13 verse 15 hanggang 18 po ang ating babasahin. So, ang sabi po dyan, nakita po ninyo, parang makita sa ating screen. At ito'y pinahintulutang makapagbigay ng hininga sa larawan ng halimaw upang ang larawan ng halimaw ay makapagsalita at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng halimaw. So dito mga kapatid, sa huling pagsakay ng iglesia sa pamalang sibil, gagawin niya ulit ang pagpatay ng maraming Kristiyano. Sa talatang 16, at ang lahat, ang hamak, at ang dakila, ang mayayaman, at ang mga dukha, ang mga malaya, at ang mga alipin, ay pinalagyan nito ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Mga kapatid. Okay, sunod sa talatang 17. Okay, palakay ng aking monitor. Okay, sa talatang 17, mga kapatid, ang sabi diyan, upang walang sino man makabili o makapagbili maliban ang may tanda. Okay? Maliban lang kung may tanda ang isang tao, sa makatuwid ay ang pangalan ng halimaw o ang bilang ng pangalan nito. Ilan po ang bilang niya? Sa talatang 18, kailangan dito ang karunungan. Ang may pangunawa ay bilangin ang bilang ng halimaw, sapagkat ito'y bilang ng isang tao. Ang tao lang pala, hindi lang ng tao bigyan dito ng 666. So yung bilang na ito, mga kapatid, ay 666. So ibig sabihin, 666, yun po ang numero ng isang hayop na siyang frontman ni Satanas. So ngayon, sino po yan? Sino siya? Mga
kapatid. Noong umupo si Pope Vigilio, noong 530 AD, mga kaibigan, pinatungan po siya ng 3 na korona na ang nakalagay, Vicarius Filii. So yung Vicarius Filii, mga kapatid, kapag ilagay mo sa Roman numeral, ay papatak yan ng 666 yung Vicarius Filii. So isabihin, isang tao lamang, ang kapapahan lamang ang nagmamayari ng titulo ng 666, mga kapatid. So ano naman itong tanda, mga kapatid, na ilalagay o ipatatanggap ng mga tao, mga kapatid at mga kaibigan? So ngayon, pwede bang ma-flash natin yan, kapatid na Gerald, yung kopya ba ninyo? Ayon po sa kalang libro, mga kapatid, ito po ay hindi po natin sinisira ang ibang relihiyon, kundi ito po ay katotohanan. Ang sabi po sa Catholic Record, September 17, 1833, ito po malinaw, ang linggo ay natatag hindi dahil sa kautusan, kundi dahil sa tradisyon at institusyong Katoliko. So, isa pa, ito po malinaw, Catholic Record Chapter 1, 1923, ang linggo ay tanda ng aming autoridad. Ang Iglesia ay mataas kaysa Biblia. At ang paglilipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautosang iyon. So maliwanag, mga kapatid, sa huli pa lang labanan, mga kaibigan, ay ang ilalagay pala kung ipapatanggap sa bawat tao yung pangingili ng araw ng linggo. So sa huling yugto, mga kapatid, ang Diyos din ay nagbibigay ng tanda sa kanyang bayan. Alam po natin kung alin tanda ang binigay ng Diyos. So yung binasa ng kapatid sa Ezekiel 20, 12 at 20, na ang tanda ng Diyos sa kanyang bayan ay ang Sabat. Pero ang tanda ng hayop, mga kapatid, ito po ay araw ng linggo, mga kapatid at mga kaibigan. Ayon po sa Canon and Tradition, 263, kita lang kapatid, ang autoridad kung kayo ng Iglesia ay di maaaring talian ng autoridad ng kasulatan, sapagkat ang Iglesia ay binago ang Sabat tungo sa linggo, hindi sa utos ni Kristo, kundi sa sariling autoridad nito. So mga kapatid at mga kaibigan, maliwanag yan na hindi po tayo nagbibintang sa ating mga kaibigan Iglesia Katolika. Maliwanag, sila ang nagbigay ng tanda o kapahingahan ng araw ng linggo. Ang Diyos ang nagbigay din ng kapahingahan na bilang tanda ng kanyang bayan na siya ang Sabado. So, ang linggo, ang linggo, tanda ng tao. Ang Sabat, tanda ng Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. So, isa pa, binasa na ito ating kapatid, ang Ezekiel 20. Ngayon, balik tayo sa lesson. Pinatutunayan ko lang, mga kapatid, yung pamagat ng aking lesson na pinadala sa akin, Merkulis, na ang tanda ng hayop. So, pinaliwanag ko lang at para maging sintro ang ating lesson kung ano ba ang tanda ng hayop. Ayon po dito sa ating lesson, binabalangkas ng Apokalipsis 12 ang mustikong labanan sa pagitan ni Kristo at ni Satanas. Sa mga nagdaang taon, matatapos ito sa huling pagsasalakay ni Satanas sa bayan ng Diyos. Yan, ipinakilala ng Apokalipsis 13, so binasa ko natin 13, 15 hanggang 18, ang dalawang kaalyano. Pakita lang kapatid na Gerald, andyan ko yan. Ang sabi na, ang dalawang kaalyano ng dragon, ang hayop mula sa dagat, ang hayop mula sa lupa,
manghima sa bayan ng Diyos. So dito mga kapatid, mayroong dalawang kaalyado na tinutukoy sa ating lesson. Itong kaalyado ng dragon. Sino po yung dragon? Mga kapatid, ano po natin sa 12 verse 9 ng Apokalipsis, ang dragon ay siyang kinakatawanan ni Satanas. At ang dragon ito, ang siyang magbibigay ng kapangyarihan sa dalawang kaalyado ito na yung hayop na umahon mula sa tubig, walang iba mga kapatid. Sa ating pag-aaral, mayroon lamang 4 na hayop na umahon mula sa tubig. Mga kapatid, ang huling umahon sa tubig ay walang iba ang Roma. Yan ang Roma. Pero ngayon, ang sabi ko dito, ang isang hayop na umahon mula sa lupa. Sino po ito mga kapatid? Yung umahon na hayop na gaya ng portiro na mayroong dalawang sungay, walang iba ang pinakatawanan ko dito, ang Amerika. So, ibig sabihin, mga kapatid at mga kaibigan, sa huling yugto, ayon po sa Apokalipsis 17, mga kapatid, ang babae ay muling sasakay sa pamalang sibil. Bakit? Binanggit pa rin dito na ang sasakyan niya ay 7 ulo at 10 sungay. Sapagkat yung hayop na mula sa lupa, siya po ang spiritual na Roma. Sapagkat itong hayop na ito na mula sa lupa na siyang Amerika, diyan sasakay ang Iglesia Katolika. Mga kapatid, malapit na yan. Malapit na. Kaya, pag mangyayari na yan mga kapatid, pag umupo na ito, ang Papa ngayon sa United Nations bilang isang pangulo ng pagbuong sa limutan batas, sigurado na po tayo, mga kapatid, mag-completing na kayo. Huwag lang kayo mag-obsot, pag mamaya dating yung dagang pagiging mag-obsot nandun. So, tingin-tingin na po tayo, ipagkat ang sabi ko sa binasa kanina, ang lahat ng mga tao ay bibigyan ng tanda. Malalaki, mayayaman, mahihirap, lalagyan ng tanda. Kapag hindi mo tatanggapin, hindi ka makabili at hindi ka makabinta. So, anong gagawin? Mga kapatid, pag hindi tayo makabili, aayon na lang ba tayo sa kanila? So, mga kapatid, ngayon pa lang, iisipin na po natin, ang lupa po sa probinsya ngayon, hindi pa, wala bang ibang nagsasaka. Isipin ko na ngayon mga kapatid, baka once na nandiyan na sa United Nations ang isang hayop na sasakay ulit sa pamalang sibil, sapagkat ang bilang na kapatid hindi pa kompleto. Noong dark ages, noong 50 million na mga pinatay, hindi pa kompleto. Ang kompletong bilang ngayon, kung basahin ko yung Apokalipsis chapter 6, verse 9 hanggang 12, sa ating panahon ang bilang na buo na papatayin mga kapatid gaya ng mga unang Kristiyano. So yun po mga kapatid, ay isipin na lang po natin na ito, kung maabutan po natin sapagkat may kwenta na po tayo, kung hindi natin maabutan ito sa ating mga anak o sa ating mga apo. So sa ating mga anak at sa ating mga apo, ituro natin ito na ang dalawang kapangyarihan ito sa ating panahon na naglalaban mula sa kapamalan ni Kristo at sa kapamalan sa Satanas, iisa lang ang dapat natin pipiliin. Dapat ang pipiliin po natin yung naglikha ng lahat ng bagay. Pati sa tao, doon dapat ang ating sasabayin. At huwag po natin pipiliin ang hayop na siyang nagbigay ng araw ng pagsamba na siyang araw ng linggo. Maraming salamat mga kapatid. Marami pa ang tutunan sa akin. Okay, yun po ang ating bahagi.